15. And we are always fighting for the truth. We are always fighting for the truth. How about fighting to proclaim and declare about the grace? The law was given to Moses, but truth and grace came through Jesus Christ. Kung paano natin na pinatatayuan at pinoproclaim ang truth, ganun din ang gawin natin sa grace. And by God's grace, maraming mga Christian na mabubukas yung kanilang kaisipan. Hindi lang yung grace ni God para sa ating kaligtasan, kundi yung grace ni God, yung ating approval before God, yung ating standing before God, yung forgiveness ni God, yung pagiging righteousness natin before God, ay lahat yun ay bunga ng grace. In Romans chapter 5, verse 1 and 2, kapag naintindihan natin to, na pag tayo nagkakasala pala, ay hindi na tayo dapat usigin ng ating budhi, na tayo entertainin yung mga lies ng kalaban upang tayo ibagsak. Kapag naintindihan natin yun, ang sabi rito sa Romans chapter 5, verse 1 and 2, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Verse 2, through whom we have gained access by faith into this grace. Tayo ay nagkaroon ng access dito sa grace through faith, hindi through law, dito sa pagpapawalang sala at pagkakaroon natin ng kapayapaan, in which we stand. Kung ano ang ating kalagayan ngayon, kung bakit tayo nakakatayo, dahil yan sa grace. Kung bakit tayo nakakatayo, dahil yan sa ginawa ni Jesus Christ. Kung bakit tayo ay hindi under condemnation right now, dahil yan kay Jesus Christ. And we rejoice in the hope. So, bunga nun, dahil we have peace with God right now, we rejoice. Merong buhay, merong sigla. Pero, tignan nyo ang isang tao na under condemnation. Punong-puno ng kalungkutan, pagsisisi. Ngunit, pinatawad na siya. Hindi niya alam at nakalimutan niya na. At ito ngayon ay dinideclare that in Christ there is no condemnation. At hinihintay na lang natin yung pag-asa, yung living hope, yung blessed hope na kanyang mga pinangako hanggang makasama natin siya forever sa lugar na kanyang hinanda. In Romans chapter 8, verse 1 to 3, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. In NIV, tapos na po yun. Pero sa ibang version, sabi, for those who live in spirit, not in flesh. Wala pong conflict doon. Dahil, ikinilir lang din po para doon sa maglalagak ng tiwala ay hindi sila mabigo, yung tunay na mga Kristiyano. Mahirap po kasi na maglagak yung hindi tunay na Kristiyano na wala na silang condemnation pala. Pagdating sa kabilang buhay ay hindi pala ganun. So ito po ay ipinapakita doon sa mga tunay na Kristiyano na tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas na mayroong Holy Spirit in their life. Wala na pong pagkahatol. There is no condemnation for those who are in Christ. What is the reason? Verse 2. Because through Christ Jesus, the law of the Spirit of life set me free. Pinalaya po tayo. Set me free saan? From the law of sin and death. Kaya wala po tayong condemnation dahil tayo ay pinalaya na ng Spirit of life doon sa sin and death. Verse 3, for what the law was powerless to do, in that it was weakened by the sinful nature, God did by sending His own Son in the likeness of a sinful man to be a sin offering. And so,
He condemns sin in a sinful man. Yung hindi kayang gawin ng law, yung hindi kayang gawin para pigilin tayo sa paggawa ng kasalanan, at yung hindi kayang gawin ng law para tayo patuloy na gumawa ng mabuti, na maluwag at masaya sa ating kalooban, hindi yun napipilitan lang dahil sinabi ng kautusan. Yung hindi kaya ng law, ginawa ni Jesus Christ. Yung hindi kaya ng Old Covenant, the Covenant of Law, doon sa New Covenant by the Covenant of Grace, na sa katuparan. He sent His Son Jesus Christ, and by what Jesus did, yung ginawa ni Jesus Christ on the cross, siya'y namatay. Ang kinondemn niya, hindi yung sinners, hindi yung believer, kundi yung sin na nasa atin. Pag kayo po ay natetempt na gawin yung isang kasalanan, huwag niyo isipin na yung law na masama to at bawal. Dahil the more niyo iniisip na masama to at bawal at hindi ko to gagawin, the more lumalakas ang temptation sa inyo. Ngunit kapag inisip niyo yung pagmamahal sa iyo ng Diyos, kapag inisip niyo si Jesus Christ ay namatay at yung kanyang dugo ay ako'y malinis at pinatawad, makikita niyo yung sin, yung temptation, biglang nawala. He condemns sin in a sinful man. Kung bakit ngayon, na sinasabi, bakit ang tatag-tatag niya, bakit ang lakas-lakas niya sa temptation? Because of what Jesus did, na tinanggap niya sa kanyang buhay. At yung ginawa na yon ni Jesus, tinanggal niya ang lakas ng sin sa ating katawan, yung sinful nature and passion and desire sa atin. Hindi lang siya yung outward na pagbabago, but heart transformation. Hindi lang yung temporary na pagbabago, kundi yung pagbabago na patuloy at walang hanggan. Yung ganap na pagbabago. In John chapter 3, na alam natin tong verse 16, John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes on Him shall not perish, but have eternal life. Hindi na mapahamak sa impyerno, kundi magkaroon na ng buhay na walang hanggan sa heaven, ang batayan, whoever believes. Ngunit yung verse na yon, hindi po natin nakikita yung kasunod lang. In verse 17, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Hindi po yan ang ministeryo ni God, hindi po yan ministeryo ni Jesus, hindi po yan ministeryo ng Holy Spirit ang mag-condemn. Kundi, i-save tayo at patuloy tayong i-remind na tayo ay anak ng Diyos. In John chapter 8, verse 10 to 11, dito po yung isang pangyayari, alam po natin to, yung mga Pharisee, meron silang dinala na babae na na-caught daw nila sa adultery. And then, alam po natin yung story na yun, basahin na lang po natin, hindi ko na po mababasa sa inyo ngayon. Pero, dito, sa verse 10-11, Jesus straightened up and asked her, woman, where are they? Has no one condemned you? Verse 11, no one, sir. Jesus said, then, neither do I condemn you. Jesus declared, go now and live your life of sin. Hindi niya muna inano na, iwan mo yung kasalanan na yan. Kundi sabi niya, ako rin, hindi kita i-condemn. And then sabi niya, iwan mo na yung pamumuhay ng kasalanan. Dito makikita natin, yung mga Pharisee, because sila yung kanilang righteousness through the law, they are self-righteous. Makikita nyo, pag meron silang na-caught in sin, andun agad nila na i-condemn. At makikita nyo, kung titingnan natin yon, ang gusto nila is ma-stone to